Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga Panginoon, and God bless you po. Beloved brethren who are faithfully, give your tithes and offering. Patuloy po kayong pagpalain po ng ating mga Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, and God bless you din po, beloved Brother Jeff Patawaran, sa pagpapaliwanag po ng ating pong pagbibigay. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po ay tuloy-tuloy na po. Nadako na po tayo sa ating pong pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Bago po lahat, join me in prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Heavenly Father, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, Evangelist Wilistad Meda, we all humbly come in your throne of grace, asking for your forgiveness from all of our sins that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us. Have mercy. Have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Heavenly Father, we ask you to bless and anoint your holy word that we're going to share in this Bible study. Be with us and guide us. Be in our midst. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Lord, open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ. And through the prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, distraction, cuts out in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, the highest honor, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And I would like to give my double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preaching and teachings of our dearly beloved pastor, Evangelist Wilistad Meda, and our assistant pastor, Lina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida family, to all preachers here and abroad, and in the Philippines. Hallelujah. Pray, all over the world. And to all workers, beloved brethren and visitors, and webcast viewers, God bless you all po with long life, especially our beloved brethren from Wisconsin, beloved brother David. Hallelujah. Praise the Lord. At happy birthday din po. At to all birthday celebrants for the month of December, pagpalain po kayo lahat ng ating mga Panginoon na pagmahabang buhay at malakas na katawan. Hallelujah. Praise po rin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. And all the glory and honor belong to our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Now let's start with our Bible study. And our topic for tonight is discovering God's will. Pagtuklas ng kalooban ng Diyos. And let us start it by reading the Holy Word of our loving God, Psalms chapter 119 and verses 105 and 106. Hallelujah. Praise the Lord. Psalms chapter 119, verse 105. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. I have sworn and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments. Amen. Lalo po, ang salita mo ay ilawan ng aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ako'y sumumpa at pinatibay ko na aking tutuparin ang mga matuwid mong kahatulan. Hallelujah. Praise the Lord. Purin po ang ating mga Panginoon. Let us all give a clap of praise to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Purin po ang ating mga Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Life involves all kinds of choices. Some are small and mundane, while others are more consequential. Including God in our decision-making is always the wisest course of action. Scripture we have memorized is something the Holy Spirit uses to help us
discover God's will. Ang buhay ay kasama ang lahat ng uri ng pagpili. Ang ilan ay maliit at makamundo, habang ang iba ay higit na hinahihinatnan o resulta o makabuluhan. Kasama ang Diyos sa ating paggawa ng desisyon ay palaging ang pinakamatalinong paraan ng pagkilos. Ang banal na kasulatan na ating naisaulo o nasa ipuso ay isang bagay na ginagamit ng banal na Espiritu upang tulungan tayong matuklasan ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. There are two-part process, beneficial in making decisions, and it can also help us with choices regarding relationships, finances, health, employment, and other important matters. The first step involves assessing the heart, mind, and will. To receive the Lord's direction, we need a clean heart, clean mind, and a surrendered will. Sinful habits can cloud thinking and keep us from understanding His plan. Confessing our sins and turning from them brings cleansing and clarity. Could you please read 1 John 1:9? Of 1 John chapter 1, verse 9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Sa Tagalog po, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng mga kalikuan. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga lapon. A stubborn will that says, I want my way, prevents us from heeding God's instruction. Instead, we need to lay down our desires and commit to saying yes to His plan. Yung dalawang bahagi ng proseso na kapaki-pakinabang sa paggawa ng mga desisyon ay makakatulong din ito sa atin sa mga pagpili tungkol sa ating relasyon, tungkol sa ating pananalapi, kalusugan, trabaho at iba pang mahalagang bagay. Ang unang hakbang na nangangailangang suriin ang puso natin, isip at kalooban para matanggap ang patnubay ng ating mahal na Panginoon. Kailan natin ng malinis na pusong may malinaw na pag-iisip at sumusukong kalooban. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po mga minamahal, if you want to reach the throne of grace of our Lord God, kinakailangan pong we have to confess our sin bago ka humingi ng kanong bagay. Dahil yung ating pong kasalanan, yan po ang humahadlang para po marating natin ang grasya ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kinakailangan meron tayong malinis na pusong may malinaw na pag-iisip at sumusukong kalooban. Ang makasalanang gawi ay nagpapalaho o nagpapalabo sa pag-iisip ay humahadlang sa atin na maunawaan ang plano ng Diyos. Kapag ikaw ay makasalanan o ginagawa mong kasalanan, ikaw ay nakahingi na ng tawad pero gagawin mo po lang ang kasalanan, ito po ang nagpapalabo sa pag-iisip at humahadlang sa atin na hindi natin maunawaan ang plano ng Diyos. Ang pagtatapat ng ating mga kasalanan at pagtalikod sa mga ito ang nagdudulot ng paglilinis at kalinawan. Yan po sinasabi sa 1 John 1:9. Ang isang matigas na kalooban na nagsasabing gusto ko ang aking paraan ay humahadlang sa atin sa pagsunod sa tagubilin ng Diyos. Sa halip, kailangan nating isuko ang ating mga hangarin at mangako sa pagsasabi ng oo sa plano ng ating mahal na Panginoon. The second step is to wait patiently on the Lord for His answer. It takes courage to stand firm, especially when others are telling us what they think we should do. Our own emotions may also be pushing us to act now, but we must resist moving ahead of God. To be patient means trusting the Lord while we wait to learn His answer and discover His timing. Hallelujah, praise the Lord. Kaya kinakailangan po tayo po ay mayroong
matiyagang pag-iisip o magdiyang gawa. At kung hindi po natin gagawin ito po, at tayo po ay pangungunahan natin ang nais ng ating mahal na Panginoon, ito po ang maghahadlang sa ating mga pagpapalang dapat matanggap. At ang pagiging matiyaga ay nangangahulugang nagtitiwala tayo sa ating mahal na Panginoon. Kapag lahat ng bagay na ibinigay mo sa mahal na Panginoon, kinangalain kayo manampalataya na ipagkakalob sa iyo, maghintay lamang tayo sa tamang panahon. Hallelujah! Praise the Lord! Ang pagiging matiyaga ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa mahal na Panginoon habang naghihintay tayo upang matutunan ang kanyang sagot at matuklasan ang kanyang mga oras. Kasi may mga hiling tayo sa mahal na Panginoon, hindi niya na ipapagkaloob dahil maaring hindi pa panahon o maaaring may mga humahadlang. Ang unang humahadlang sa ating kahilingan sa ating mahal na Panginoon ay yung ating nagagawang pagkukulang at pagkakamali, pagkakasala sa kanyang harapan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya as a Christian, as a believer, we should know what is wrong and what is right. What is good to do. At matituklasan natin yan sa banal na kasulatan. Ang lahat ng source ng kautusan ng ating mahal na Panginoon ay nasa banal na kasulatan. Lahat po ng dapat gawin at hindi dapat gawin ay nasa Biblia. Hallelujah. Praise. Discerning God's plan requires preparation of our heart, mind, and will. It also often requires patience. During our time of waiting, we are to follow His known will, to be a faithful servant in His kingdom, loving Him with our whole heart and loving our neighbors as others. Could you please read Matthew 22:37 to 39? Book of Matthew, chapter 22, 37 to 39. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment, and the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Amen. Sa Tagalog po, at sinasabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Napakahalagang mga alituntunin o salita ng Diyos na dapat nating masunod. Hallelujah, praise. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. And thou shalt love thy neighbor as thyself. Hallelujah, praise the Lord. Ang pag-alam sa plano ng Diyos ay nangangailangan ng paghanda sa ating puso, isip at kalooban. Madalas din, ito nangangailangan ng pasensya, pagpapahinuhod at tiyaga. Sa panahon ng ating paghihintay, dapat nating sundin ang kanyang kilalang kalooban, ang maging tapat na lingkod sa kanyang kaharian. Mahalin siya ng buong puso at mahalin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Paano natin mapapatunayan na minamahal natin? How can we prove that we love our Lord God? Ang sabi po ng ating mahal na Panginoon, beloved, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, if you love me, keep my commandment. Kaya po napakahalaga na ating pong matalima masunod ang kautusan ng ating mahal. Yan po magpapatunay na iniibig natin ang ating mahal. How can you say that you love our Lord God kung you are not doing His will? You always do all that is against His will. Hallelujah. Patuloy kang nagkakasala. Bagamat tayo nasa laman pa, talagang tayo ay maraming tukso na pagdaraanan. Subalit, naandyan ang banal na Espiritu. The Holy Spirit is there with us upang tayo po ay gabay at patnubayan. You will be convicted. If the Holy Spirit is in you, you will be convicted before na ikaw ay magkasala. Hallelujah, praise the Lord. At kung ikaw ay nagkasala na, you will also be convicted para ikaw humingi ng tawad. At ang sabi sa 1 John 1:9, ang sabi po dito, hallelujah, praise the Lord. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Hallelujah, praise the Lord. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal siya, sa tayo patatawarin sa ating mga kasalanan, tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ganyan ang pangako ng ating mahal na Panginoon sa atin. That's the promise
of our Lord God sa ating mga buhay. He sacrificed His life, then kung ikay nagkamali, nang tinanggap mo siya, ikay mga mananampalataya na, you are a believer, subalit ikay nagkasala, wala kang gagawin, kundi idulog mo ang iyong sarili sa mahal na Panginoon, humingi ka ng tawad sa nagawa mong pagkakas, at ikaw ay patatad. Huwag mo na lang uling gagawin ang nagawa mong pagkukulang. Hingin din natin sa ating mahal na Panginoon. Let's ask God na huwag nating magawa yung hindi nakakalugod sa kanyang harapan. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Receiving direction without doubt, pagtanggap ng atubilin o layunin sa pamamahala. Basahin po natin ang Psalms 25, 8-9. From the book of Psalms, chapter 25, verse 8 up to 9. Good and upright is the Lord. Therefore, will He teach sinners in the way. 9. The meek will He guide in judgment, and the meek will He teach His way. Amen. Awit 25, 25, kapitulo 25, versikulo 8 hanggang 9. Mabuti at matuwid ang Panginoon, kaya tuturuan niya ang mga kasalanan sa daan. Hallelujah, praise the Lord. Ang maamo ay papatnubayan niya sa kahatulan at ituturo niya sa maamo ang daan niya. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuting pangako ng ating mahal na Panginoon. Good and upright is the Lord. Therefore, will He teach sinners in the way. And the meek will He guide in judgment. And the meek will He teach His way. Siya pa magtuturo ng ating mga daan. Paano maraming malalaman ng daan? Kung hindi ka nagbabasa, you should read your Bible. Para malaman mo, para maunawaan mo ang daan ng ating mahal na Panginoon. Kung ano dapat mong gawin. God wants us to make right decisions, which means choices that align with His will. He has promised to give us instruction and direction so we will know how to proceed. As what said in Psalms 32, verse 8, I will instruct thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Sa Tagalog po, aking ipaalam sa iyo at ituturo ko sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita ng ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Hallelujah, praise the Lord. The eyes of God is always with us. Kaya wala tayong may tatago. No, nothing can be hid from God. Lahat ay nakikita niya. Wala tayong itatago sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Kaya kahit paano ating iniisip, kung ating nalaman ng puso, kung ating ginagawa, alam ng mahal na Panginoon yan. Kaya wala tayong pagtataguan. Kaya nasa sa atin na ang ating pang ginagawa ay ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pang ginagawa ay para siya mapaluguran. Ang ginagawa ba natin para sa ating maluwalhati? Ang mga tanong na ito ang dapat nating itanong sa ating mga sarili. Para makasigurado tayo na ang ating ginagawa ay ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, ayon sa banal na kasulatan. Nais ng Diyos na magawa tayo ng tamang desisyon na nangangahulugan ng pagpili na nanaayon sa kanyang kalooban. Nangako siya na bibigyan tayo ng tagubilin at patnubay upang malaman natin kung paano magpatuloy. Ang mahal na Panginoon mismo ang magtuturo sa atin ng daan. Siya po ang gagabay at papatnubay sa atin. That is one of the promises of our Lord God. Hallelujah. Praise the Lord. One way to discover Lord's will is by following this pattern. First, make sure we have clean heart, clear mind, surrendered will, and patient spirit. Then add these steps: praying persistently and patient spirit. Praying persistently, trusting God's promises, and receiving His peace. Ang isang paraan upang matuklosan ang kalooban ng mahal na Panginoon Diyos ay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga huhuwarang ito. Una, tiyaking meron tayong malinis na puso. Kaya nga po, kailangan natin na whatever na ating gawin, hihingi tayo ng tawad kasi oras-oras nagkakamali tayo, nagkakasala sa salita at sa gawa. Kaya kailangan lagi tayong hihingi ng tawad sa ating whatever na ating gagawin. At kinakailangan din natin
na ating i-offer sa ating mahal na Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. I-offer natin sa throne of grace na ating, isipin natin ang ating ginagawa ay para sa ating mahal na Panginoon. Malinaw na pag-iisip, sumuko na kalooban at matiyagang espiritu. Pagkatapos, ating gawin pa ang patuloy na pananalangin, pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos at pagtanggap sa kanyang kapayapaan. Napakahalaga po na magtiwala tayo sa pangako ng ating mahal na Panginoon dahil lahat na nasa banal na kasulatan na utos niya ay may kalakip na pangako para ating pagpapalang espiritual, material at physical na pagpapala. Although we all want quick answers from the Lord, Scripture tells us to pray tirelessly without giving up. Sometimes praying daily about one particular need, but it takes time before we receive a response. During this time, the Lord showed us that He tried to give direction earlier, but we had not listened. Fear of failure has been our stumbling block. Once we surrendered our fear, He gave instruction and empowered us to obey. Persisting in prayer positions us to be grown closer to God, where we are better prepared to hear from Him. Bagamat gusto o nais nating lahat ng mabilis na sagot mula sa mahal na Panginoon, sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, manalangin ng walang pagod o kapaguran, nang hindi sumusuko. Minsan, nagdarasal tayo araw-araw tungkol sa isang partikular na pangangailangan, ngunit nangangailangan ng oras tayo bago matanggap ang tugon o katugunan. Sa panahong ito, pinapakita sa atin ng mahal na Panginoon na sinusubukan niyang magbigay ng direksyon o tagubilin, ngunit hindi tayo nakikinig o nakinig. Ang takot sa pagkabigo ay naging hadlang. Sa sandaling isuko natin ang ating takot, nagbibigay siya ng tagubilin at binigyan tayo ng kapangyarihang sumunod. Ang pagpupursigi sa panalangin ay naglalagay sa atin na mas malapit sa Diyos kung saan handa tayong makinig sa Kanya. Hallelujah, praise the Lord. So, napakasimpleng bagay ang dapat nating gawin. Para nating matamo ang mga pagpapala na nagbuhat sa ating mga kinakailangan meron tayong obedient heart. Lahat ng sinasabing utos sa banal na kasulatan, kinakailangan nating sundin. Yun po ang mapakahalaga. Wala tayong iitsap pero wala tayong hindi gagawin. Lahat ng utos ng ating mahal na Panginoon ating gawin na may pagpapahinuhod. Kung hindi mo magawa, humingi ka ng tulong sa ating mahal na Panginoon. Nabigyan ka ng kapangyarihan upang malampasan mo ang mga pagsubok sa iyong buhay. Humingi ka ng kapangyarihan upang malabanan mo ang gawa ng kaaway. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pong Then trusting in God's promises will lift us above our doubts into a place, a quiet rest. We may not have an answer yet, but in waiting on Him with hopeful expectation, we will experience His peace which surpasses all comprehension. In Philippians 4:7, basahin po natin Philippians 4:7. From the book of Philippians chapter 4 verse 7. And the peace of God which passes all understanding shall keep your heart and minds through Jesus Christ. Hallelujah, praise the Lord. Sa Tagalog po, Filipos 4:7. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kung gayon, ang pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos ay mag-aangat sa atin mula sa ating pagdududa tungo sa isang lugar, tahimik na kapahingahan. Maaring wala pa tayong sagot o katugunan, ngunit sa paghihintay sa Kanya, nang may pag-asa, mararanasan natin ang Kanyang kapayapaan na higit sa lahat ang pang-unawa. Hallelujah, praise the Lord. Bakit ba pagka minsan hindi masagot ang ating panalangin? Tanungin mo yung sarili. Nagagawa mo ba ang kalooban ng ating mahal na Panginoon? Sumusunod ka ba sa Kanyang mga utos? Ipinamumuhay mo ba ang Kanyang banal na salita? Do you live by the Word of God? Ikaw ba ay
humihingi ng tawad sa ginawa mo? May pagpakumbaba ka ba? Marunong ka bang magpakumbaba? Higit sa lahat sa harapan ng mahal na Panginoon at sa iyong kapwa-tao? Minamahal mo ba ang iyong kapwa-tao? At higit sa lahat, dapat mong mahalin ang ating mahal na Panginoon. Paano mo nga mapatutunayan na mahal mo ang mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos? Ang ating kapwa, paano mo papatunayan na mahal mo siya? Kapag ang iyong kapwa ay nakalampas sa iyo, wala ka na, hindi ka na marunong magalit. Sa halip, ay ipanalangin mo na sana hipuin ng mahal na Panginoon ang kanyang matigas na puso at magkaroon din siya ng tunay na relasyon sa ating mahal na Panginoon. Kapag ating pinatulan ang mga bagay na yan, ay magdadagdag lamang yan ng problema sa ating sarili. So iwasan natin, sabi nga sa banal na kasulatan, kunin mo ang makipot na daan at umiwas ka sa malawak na daan na ang patutunguhan ay kapahamakan. Hallelujah. Praise. Finally, Scriptures urge us to let dearest Lord Jesus Christ peace rule in our heart. Doing so will help us find our past confusion and receive His clear direction without doubting. Discovering God's will is worth every effort we make and any time spent waiting. Basahin po natin ang katapusan verse, Colossians chapter 3, verse 15. Colossians chapter 3, verse 15. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be thankful. Amen. Sa Tagalog po, Colossians 3:15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. At diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo maging mapagpasalamat. Hallelujah. Praise the Lord. Napakahalaga ng mga talatang ito na pinakikita dito na tayo po ay magkaroon ng kapayapaan at paghari sa ating puso ang kalooban ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Praise tayo. Tayo po ay isang katawan. We are body of Christ. We are one body of Christ. Na ang ating ulo dito, ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Tayo po ay may kanya-kanyang purpose. Ang ating pong katawan, may kamay, may hand, may feet, stomach, may mouth, may ear, may nose, everything. Everything in our body has a purpose. And our head is our Lord Jesus Christ. Sa wakas, hinihimok tayo ng banal na kasulatan na pasukin o papasukin ang pagmamahal ng mahal na Panginoong Hesukristo sa ating puso. Ang paggawa nito ay makakatulong sa atin na mahanap ang ating daan na lampasan ang kalituhan at patanggap ang kanyang malinaw na direksyon o tagubilin ng walang pag-aalinlangan. Ang pagtuklas sa kaloob ng Diyos ay katumbas ng bawat pagsisikap na ginagawa natin sa anumang oras na ginugol natin sa paghihintay. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po napakahalaga na tayo po ay susunod at yun po, lagi po ang ating iniisip na ating mapaluguran ang ating mahal na Panginoon, mabless natin ang ating by doing His will. Dearest Lord Jesus does not require us to understand His will. Just obey it, even if it seems unreasonable. Dearest Jesus' love is always trustworthy, even when the path He leads us on does not make sure right away. But when we put our faith in His goodness, we no longer have to understand everything He asks us to do. Instead, we can enjoy the peace that comes with full submission to His leading. And we can look forward to seeing all the great things He will accomplish. We have to choose to trust our Lord Jesus Christ in every situation, though we may feel insecure or people. Ask Him to help us obey Him completely. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at alayan na po natin siya na isang makalangit na awitin. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay laging tatalima, susunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.